Amihan unti-unti nang humihina ayon sa Pag-asa. Transition sa dry season, posibleng maranasan na sa susunod na linggo. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng Pag-asa sa nakalipas na mga araw na experience ang bahagyang pagtaas sa temperatura sa probinsya ng Pangasinan. Imbes mamahinga sa loob ng bahay, minabuti ni Aling Magda na sumilong sa ilalim ng punong kahoy para magpahangin. Ramdam na raw kasi ang mainit na panahon, lalo na pagsapit ng tanghali hanggang hapon. At hindi niya raw ito kakayanin, lalo na sa kanyang edad na 74. Hindi, pumapasok din, papahangin lang. Papasok. Mainit kasi sa loob. Ayon sa Pag-asa, unti-unti nang humihina ang amihan at posibleng sa susunod na linggo ay maranasan na ang transition ng amihan sa dry season. Ang sea surface temperature natin sa East and Central Pacific ay tumataas na po. Okay. Yung ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng anomaly na temperatura doon. Sa buwan ng Marso, inaasahang maideklara ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-init o dry season. Kasabay nito, pinag-iingat ang publiko sa posibleng mga insidente ng sunog. Sa Dagupan City, mas pinalawig pang programa ng BFP na nagsusulong na regular na linisin ang mga talahiban o grass cutting para makaiwas sa grass fire na karaniwang itatala sa buwan ng Marso hanggang Abril. Malaking tulong po talaga sa atin dito. Na-lessen po talaga ang grass fire cases sa Dagupan City. Regular din ang koordinasyon ng BFP sa mga opisyal ng barangay para maiwasan ang grass fire. Chris, patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na mag-ingat para makaiwas sa insidente ng sunog na karaniwang itatala tuwing panahon ng tag-init o dry season. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.